Nag-umpisa po mga kakumo ang pandemic, March, nag-lockdown. I haven't seen this young man, and he's one of my favorite superstars. I mean, somebody very close to me. I look forward to doing conversations with him. And every time I look at him, ito hindi bola ito mo na, every time I look at him and his partner, I have hope for the entertainment industry. Alam mo yun, alam mo, pag iniisip namin, what's going to happen to the entertainment industry, you have to look at the now. And when you look at this young man, you become hopeful. And I say this amidst the pandemic. I see a bright future, not just for us, but this generation that would bring us, that would bring the business of show to greater heights. So, isang malaking karangalan po, mga kakumo, mga kaibigan, Pilipinas, ang ipakilala po sa inyo. I describe him as my favorite superstar, which is really true, coming from my heart. Please welcome the one and the only, Daniel Padilla. Hi, DJ. Hello, Hi, DJ. good evening. Hello, Mon. Tito Boy, how are you? Nakita ko na naman yung swimming pool. How are you, Tito Boy? Nice to see you. Nakakamiss ka. May kilabot ako. Nakita lang kita, kilabot ako. You know, ang tagal na, Diyos ko. Alam ko, alam mo Mon, it's something that's paternal. You know, I look at this boy, I become a father twice over. I don't know why. Maraming salamat, DJ. I'm just so, hindi ako mapapagod sa kasasabi that I'm just so proud of you. I'm so proud of what you have become, and I'm just so proud of your persona. I'm just so proud of who you are. Thanks to Boy. You give me hope. Pero alam mo yun, totoo yun. Kasi alam mo, DJ, pag pag-asang pinag-uusapan, lalo na halimbawa, if you talk about industries and you say, how is the tax industry? How is the business industry? How is show business? Ang gagawin mo, titingin ka, who are the present players? And then from the players, you say, ay, okay ako. Somehow, many people paved the way, but the business is in good hands. Kasi hindi ka lamang mahusay na artista. Kat is not just a beautiful actor. Both of you are beautiful people, and that makes me feel good. Mabubuti kayong tao. And that makes me happy. Tito Boy. Maraming salamat po. Maganda lang ang aming roots. Mga pinagagalingan ng kaalaman. Opo. Totoo yun. Totoo yun. And I'm just so glad. DJ, kumusta ang Pasko? Iba, no? Kumusta ang Pasko? Well, iba ang pakiramdam. Pero syempre yung essence ng Pasko, syempre nandun pa rin. Nandun pa rin ang totoong ibig sabihin ng Pasko. Syempre, sa dami ng nangyari, syempre maraming tao ngayon na, alam mo yan, hindi ho nila maramdaman gaano yung kung paano tayo magpasko. Pero parang andito ho tayo para bigyan ulit ng ligaya, 'di ba? Yung mga taong nangangailangan, lalo na magpapasko. And yun naman talaga ang totoong root ng Pasko, yung pagmamahal, yung pagbibigayan, hindi ho ba? Totoo yan, DJ. Alam mo, nung isang araw lang, I'm here in my rest house sa Tagaytay. Nagtatayo kami ng Christmas tree sa labas. Yung totoong pine tree, no? So, nilagyan nila ng ilaw, dito ng mga tao. Tapos, sabi sa akin ng isa, Sir, tapos na ho ba itong Christmas tree? Sabi ko, hindi. Kailangan may bilhin. Kasi para sa nanay ko, nung kami lumalaki sa Samar, ang simbolo sa kanya ng Pasko ay, Belen, the nativity scene. Dahil sabi nga niya, yan ang paalala sa atin na ibinigay sa atin ng Panginoong Diyos to save us from our sins and to remind us that Christmas is about giving. Just as God gave us His begotten Son, pinapunta niya sa mundo para isalba tayong lahat. So, it's really about giving and helping and serving. Para sa akin. Go ahead. Kaya Tito Boy, itong Pasko, it's a perfect, ito yung season din kasi that gives us hope talaga hindi ho ba? Dito natin nakikita ang bagong pag-asa. Hindi ho ba? So, it's nice na tatapusin na natin. Hindi naman naging sobrang sama ang 2020, kaso nga lang, marami rin talagang nangyari na hindi kaaya-aya. So, let's end this ngayong Pasko and for a new hope talaga para sa lahat ng mga Pilipino at ng buong mundo.
Tama yun. At saka tayo, I think one of the best things about Filipinos is the fact that marunong tayo maghanap nung si Catriona ang gamit kasi silver lining. Pero pwede yun, blue sky, ika nga, sa ibang pamamaraan. You break the clouds and hinahanap mo yung maganda. Despite the pandemic, andyan ang pamilya, buo. Kadalasan naririnig natin, ako basta malusog lang ang nanay, malusog lang ang kapatid, malusog lang ang pamilya ko, okay na ako. So marunong tayo humanap ng mga positibong bagay instead of focusing doon lamang sa, halimbawa, pandemya. Di ba? Yes. Ang mas mga importanteng bagay, siyempre, number 1 ng pamilya. Yan naman ang pinanggagalingan ng tunay na ligaya para sa akin. Kesa sa mga material, hindi ko ba, Tuboy? Ako naniniwala ako dyan. DJ, tanong lang ako kay Mon. Mon, sa inyong industriya, how do you align serving, giving to your business and to the celebration of Christmas? Lagi naman, Tito Boy, sa lahat ng ginagawa natin, diba? Dapat labor of love. So whether nagtuturo ka, nagbebenta ka ng produkto, artista ka, kami tumutulong para makapagbayad sila ng tamang buwis. At sana yung buwis din, makatulong din sa maraming tao, lalo na ngayong panahon ng pandemya na talagang ang mahihirap nating kababayan umaasa sa gobyerno at sa awa ng Diyos para makasalba sila, masurvive nila yung bawat araw. Kasi Mon, di ba, conceptually naman talaga, ang pinanggagalingan ng pera para sa mga proyekto ng gobyerno, ang isa sa pinakamalaking source ay ang buwis, ang BIR. Pero ito, makatotohanan ng tanong ito. Hirap ng buhay, ang daming nagsarang mga negosyo, ang daming nawalan ng trabaho. Paano nyo hinihikayat ang mga tao magbayad ng buwis sa ganitong klaseng estado? Actually, ang hinihikayat namin yung gobyerno, nababaan yung buwis. Kaya masaya tayo na malapit ng pirmahan ng presidente yung pagbaba ng buwis, Tito Boy. At alam mo yan, nakikipag-away ako sa social media, sumusugod ako sa Senado, sumusulat ako sa Department of Finance, sa BIR. Kaya masaya tayo na bababa na yung corporate income tax. Konti na lang po. Pipirmahan na ng presidente from 30% to 20%. So 10% po yung matitipid natin. Saka yung mga tax relief na pwede munang hindi mo na magbayad. Ano muna po, pass muna ba? Yung parang pahinga muna. So yun yung mga hinihiling natin ngayon. At doon sa sinasabi mo, Tito Boy, yung mga nagbabayad naman, tulad ko, nagbabayad din ako ng tax. Hindi natin tulad namin ni DJ, nagbabayad din kaming dalawa ng mga buwis. Ay, yes po. Alam natin yan. Kahit medyo nahihimatay na at nahihilo-hilo na kami. Ginagawa natin ang lahat, makapagbayad lamang kami ng buwis. Yeah, dahil syempre as citizens tayo, obligasyon natin yan. Para sa mga kapwa din naman natin ito. Hindi babalik din ng development, growth, di ba, ng ekonomiya. So, we have to. Tama. At saka, pero sir, sorry sa akin lang din, sorry to boy Sir Mon, go ahead. Di ba yung binabayad, di ba tayo yung nagbabayad, sa parte naman ng sana makita natin, hindi ba? Dapat nakikita natin yung mga binabayad natin dahil lalo na nga, Mon, sabi mo kanina, hindi madali ngayon ang mabayad ng tax dahil ang dami nang wala ng trabaho, di ba? Malaking impact yun, syempre. And sana yung pinaghihirapan natin, hindi nasasayang. Yun lang naman. Totoo yan, Mon. Sinasabi ni DJ dito na pumapasok. Mon, dito na pumapasok yung usaping good governance, dito na yung transparency, dito na pumapasok yung accountability na sana yung katulad nating tatlo, katulad ng maraming tao na nagmamasid sa pag-uusap na ito, na tunay na nagbabayad tayo ng tamang mga buwis natin, ay maramdaman, makita kung saan napupunta itong pinaghirapan natin, di ba? Number one, sinasabi ko, Mon, ang kinakausap mo hindi yung mga tao para magbayad, pero ang gobyerno para babaan ng buwis, right? Oo. Pero ako ang nais kong itanong, dahil you're in the tax industry, kumusta ang reaksyon ng taong bayan sa panahong ito na sobrang hirap ng buhay, sobrang hirap ng pera? Dito Boy, lahat talaga sumisigaw, umiiyak ng saklolo. Kaya nga, ang una nating pakiusap, I think,
April or May, sumulat kagad ako sa Presidente, sa Senado, sa Kongreso. Talaga nakiusap ako ng tax amnesty, tax relief, tax holiday. Dito boy, lahat siya tanong may kadugtong na tax. Inilagay ko na para mamili na lang sila, tax subsidy, tax lahat. Kaya natutuwa tayo na kahit medyo bumagal dahil na syempre ang daming ayuda, ang daming nangyayari, yung vaccine, nakikinig naman sila. Kaya siguro ang panalangin o panawagan lang din natin sa ating mga kababayan na mas tiwala sa Diyos at sa gobyerno na hindi tayo pababayaan. Kasi siguro minsan yun din yung kulang. Pagka-feeling ng gobyerno wala tayong tiwala sa kanila, lalo silang nagkakalat o nagwawala. Siguro importante din na paramdam natin na umaasa po kami sa inyo. Ayos-ayos po tayong konti. Magastos po ang buwis. So, tulad na sinabi ni DJ, na maramdaman talaga natin. Hindi naman natin kailangan makipag-away or makipag-debate kasi karapatan natin naman yun. Hindi. Kaya nga mon, importante talaga yung pagkatao, karakter, halimbawa, ng namamahala ng mga buwis natin. Kasi doon naman sa mga nagdududa, halimbawa, to people who doubt, to people, hindi ko sinasabi tama yun ha, pero sinasabi ko maganda yung nagdududa kasi nagtatanong. Dahil meron naman talagang basehan kung bakit nagdududa minsan ng tao. Di ba? So we're coming from an experience. Kaya nga napakagaling. Halimbawa, si Billy Dulay, si Commissioner Billy Dulay, ang head ngayon ng BIR ay napaka-proactive, nakikipag-usap, napaka-transparent, nagsasabi siya kung anong mga proyekto. Pero, Mon, you also know na ang karanasan namin bilang mamamayan ay hindi laging maganda. Kaya may mga pagkakataon na nagdududa, nagtatanong, na saan ba napupunta ang mga buwis? Hindi na natin isa-isahin ang mga dahilan, di ba? Kung saan ang pinanggagalingan ito. We trust government. We trust government. Pero there is a bigger responsibility of government to get the trust of the people. Di ba? Yes. Kaya para hindi tayo mahirapan ng husto. Kasi kami halimbawa sa industriya mon, kwento lang ito, kami nila DJ. Halimbawa, nagtatrabaho kami sa ABS nung hindi pa namamatay at hindi pa pinapatay ang ABS-CBN. And I use that word from the bottom of my heart. Alam mo kami, pag tanggap namin ng sweldo, ang mga kaltas namin, mon, pwedeng alam mo, pwedeng ibili mo ng lalo na siguro well, ang lalaki ng mga buwis na binabayaran namin, in other words. That's what I'm trying to say. But anyway, moving on, habang ito'y pinag-uusapan natin, DJ, ikaw, as a young man, how do you take care of how do you take care of your investments? I mean, how do you take care? Do you like getting into business, for example? Now to boy, I'm starting. Kami ni Catherine, kami ni Mama, sinusubukan na namin mag-business. Sinusubukan namin kung paano yung takbuhan niya or ang kalakaran ng isang business, di ba? So, pinag-aaralan pa to boy. I cannot say na marunong na ako, pero pinag-aaralan. Pero I think the important thing is gusto mo. Parang sa industriya, di ba? Sa pag-arte, gusto mo, mahal mo. Yes. Sa business, ganun din. Kailangan mo siyang mahalin ng sobra at meron kang tiwala sa ginagawa mo. Tama yun. Ako naman, DJ, nais ko lang i-share sa iyo at Kimon, ang natutunan ko doon sa savings, I don't know where I learned this from, kasi dati nahihirapan ako, at lalo na sa mga nakikinig po sa atin, isang advice lamang, at it doesn't, di ba may kasabihan, it's not about how much you earn, but it's how much you save. Ang natutunan ko, I consider savings an expense. Alam ko, it doesn't make sense. Halimbawa, kumita ako ng 10 piso, ang 3 piso ginagamit ko sa mga utilities, mga bayarin, mga pinaaral ko, pamangkin ko, ganun, etc. And then, ang 2 pesos nun, go to savings. I consider that as an expense. So, ang natitirang 5 pesos, ayun, lalaroin ko na kung bibili ako ng ganito or, I will reward myself. But savings becomes part of my monthly expense nga ang tawag ko dun eh. Does that make sense, Mon, as a finance guy? Actually, Tito Boy, DJ, depende yan sa risk appetite. Yung kaya na siguro na sugal. Kasi kung tutuusin, DJ, Tito Boy, pag ang pera nasa bangko lang or hawak ko lang or ilagay mo sa ilalim ng unan, kahit 1 billion pa yan,
pagkatapos ng 20 oras na pagtulog mo, 1 billion pa rin yan. So, pero kung ikaw talaga yung conservative, takot, ayaw mo, itatabi mo lang siya. Pero kung ikaw gusto mo na, ayaw mo na magtrabaho sa susunod na 10 taon or gusto mo mas lumaki yung investment mo, hihiwa-hiwalayin mo siya, yung tinatawag na investment portfolio. Meron sa real estate, meron bibili ng shares ng kumpanya, o mag-i-invest sa mga startup na company, yung iba naman sa foreign exchange. So depende. Pero dapat naiintindihan mo kasi Tito Boy, DJ, maraming nai-scam, lalo na yung mga OFWs na nanonood po sa atin ngayon. Hindi po pagka po yung pina-follow nyo, nagpipicture na may pera sa kama, i-block nyo na po yun. Wala pong totoong mayaman na nagpapapicture sa pera. Dahil ang totoong mayaman, hindi ginudiyos ang pera. Mon, sandali, anong tawag mo? Depende saan? Sa appetite? How do you call that? Risk appetite. Yung lakas ng loob or yung kaya mong isugal. No, what is the term again? Risk appetite. Risk appetite. Okay. See, I learned something. Kasi meron dito po yung mga too conservative. Merong aggressive. Diba? So, titimbangin mo ano yung kaya mo. Kasi ako tulad ko, Tito Boy, kaya ko na walang hawak na malaking pera. Pero may mga tao, meron akong kaibigan, Tito Boy, DJ, yung wallet niya, 50,000 pesos ang laman araw-araw. Kasi ang worry niya, baka daw biglang magunaw ang mundo, magsara yung bangko, wala yung ATM. Gusto niya meron siyang, imagine mo 50,000 cash ha, ako nga kahit 1,000, wala sa wallet. So, pero Mon, ito naman ang kwento niyan. Ako, I'm leaning towards yung paranoia. Dahil hindi ako marunong gumamit ng card. Dahil ayoko magkautang. Wala akong credit card. Alam mo yun? Kaya nagdadala ako ng cash, hindi dahil sa natatakot ako baka magunaw ang mundo bukas, pero kailangan ko ng cash dahil pamalengke, grocery, etc. And I don't need credit. Hindi talaga. Ikaw, DJ, nagdadala ka ng pera? Ako, to boy, hindi ako magaling masyado sa pagwawalet eh. Hindi ako masyadong sanay sa paghahawak ng pera na dala ko talaga siya or hindi ko siya nakasanayan. Basta alam ko nakatago lang yan. So anytime, ang pera ko sa wallet ko ay puro barya. Para pag may kailangan akong walang cliche at walang pangbigay ko yan sa mga tao. Yun lang ang importansya ng pera sa akin pagdating sa labas. Oo. Tingnan mo, iba-iba talaga tayo. Ako naman nagdadala ako ng pera dahil nga, I don't use cards and then I have a lot of, halimbawa, mga payables. Pero, yung sa sa savings, baka may mga nakikinig din sa atin, uulitin ko lamang po, nasa threshold nyo po ng risk or risk appetite ho ninyo. Dahil, halimbawa ako, Mon, hindi ako komportable doon sa masyadong diversification. Hindi ako masyadong komportable doon sa mga shares, halimbawa. Kasi, ang iniisip ko lagi, isi-save ko muna kahit maliit ang interest, sigurado akong ligtas at saka safe ang aking konting na ipon. Security. Diba? Kasi lalo na sa negosyo namin. Yun yung risk appetite mo, Tito Boy. Oo, yan ang risk appetite namin. Wala kasing tama o mali. Wala ganon. Hindi ka pwede, di ba, si DJ nag-invest sa real estate, gagaya ka. Hindi kayo parehas eh. Baka mamaya si DJ nakakatulog na mahimbing, ikaw hindi ka na mapakali. Gusto mo yung lupa, maging pera ka agad. So, depende. Okay. Now, I just wanted to say also, Mon, that especially in our industry, napaka-fleeting, napaka-ephemeral ng aming estado. We don't know what's gonna happen tomorrow. May pelikula ba kami? May talk show ba ako bukas? Ano bang mangyayari 2 months later? Am I still within the trend? How long is my lifespan? So there is a deeply ingrained place of insecurity. Kaya yung conservative investment, naroon ako dahil hindi kami sanay na in 10 years I'll be there or I'm building this kind of portfolio. Ako yun yung aking pananaw. Mas gusto ko yung kahit hindi masyado malaki ang interest, basta nakatago lang. Hindi ko alam. Parang, di ba, DJ? Parang, ayoko nga, tatakbo. Yun. So that's where we're coming from. Anyway, huli na lamang, Mon, tungkol sa negosyo. Ngayong pandemyang ito, kumusta ang lagay ng micro, small and medium entrepreneurs
or entrepreneurial businesses? Malungkot ang sitwasyon ng ating mga maliliit Sila na yung Sila yung pinakatinamaan. Sila ang pinakatinamaan, pinaka-vulnerable. Kumbaga, maikli ang pisi na 3 buwan pa lang yung lockdown, sarado na sila, Tito Boy. So, I think according sa data ng DTI, more than half talagang as in tigil operation. Kumbaga parang jeep tigil pasada. So maraming more than half ng ating mga maliliit na negosyante, tulala talaga. Kaya nga ang paulit-ulit nating panawagan sa gobyerno mula nung nag-lockdown, hindi lang ayuda sa mahihirap, subsidy sa mga negosyante. Pahinga muna sa buwis, bawas buwis muna, wag na iwas buwisit. Wag muna tayo maghabulan kasi talagang hirap na hirap yung ating maliliit na negosyante. At ngayon po na medyo lumuluwag na yung quarantine, hindi lahat nakabalik. Kasi DJ, Tito Boy, yung iba, wala na talagang pera. At kapag pinautang sila ng bangko or ng gobyerno, ibabayad lang nila sa utang. Kaya nga, sobrang pasalamat tayo dun sa ating mga partners na talagang grabe yung tulong na binibigay ngayon. Lalo na, Tito Boy, di ba meron na akong show dito sa FYE. Talaga nagbibigay ng kabuhayan, magandang kabuhayan na walang kapalit. Hindi nga nila pinapapromote yung mga brands nila eh. Ako lang yung mahilig mag-promote kasi pinapadala yung pagkain. So, tuwing show, kain lang ako ng kain. Para makatulong lamang ito. Pag-uusapan natin mamaya yan, yung ating mga franchise ng Parede Corner. But DJ, I just wanted to ask, dahil sigurado ako, I'm sure, marami ang nag-aabang nito. Kumusta? What can we expect from you next? Serye ba? Pelikula? Concert ba? Single ba? Awitin ba? What's gonna happen next, DJ? Ang next natin to boy is next year. Next year is the teleserye, syempre with ABS-CBN. And after that, we'll have a movie. And yun pa lang yung ngayon to boy dahil syempre lahat tayo nangangapa ngayon sa una new normal and ngayon isa pa ang pagbangon ng ABS-CBN. So lahat tayo nangangapa pero hoping for the best and excited for next year ako. Excited dahil isang panibagong simula muli. Kaya very exciting and another one meron I think next year lalabas to boy yung Kumaupay Manit Panaw. Yung Waray film natin, 'di ba, na tungkol sa Yolanda. So sana abangan natin yun. Mo ang ating presidente dati. Yes, si Ma'am Charo Santos. Yes, kasama po natin. Grabe. Galing, no? And DJ, ito ba directed by yung Waray film? Carlo Manatad. Tama, oo. Yes, napaka-exciting naman. Can you imagine it stars DJ Daniel Padilla and Miss Charo Santos, mga kaibigan. Abangan ho natin yan next year. Tama, nangangapa kami habang bumabangon ang stasyon naming pinatay, pero pilit naming bubuhayin kahit padahan-dahan, kahit paunti-unti lamang, pero sabi nga ng marami, hindi tayo susuko kahit pa unti-unti, pautay-utay. Basta kami gagawa kung ano man ang kaya namin gawin. And ba't ang gwapo-gwapo mo ngayon, DJ? Hindi ko talaga natiis. Maganda lang yung ilaw. Akala ko ako dito, boy, cute ni DJ. Ganda ng ilaw. Cute na ako. Pahiram ako DJ ng ilaw. Kumusta si Kat? Kumusta si Catherine? How's Catherine doing? She's very good to boy. She's very proud good. Proud lang talaga ako sa inyong dalawa. Yeah. Napakahusay. Kahusay. Alam mo, ang hindi ko malilimutan kay Kat, mapag-usapan lang naman. You know, many years ago, I did an interview with Catherine. Among many others, she was the youngest one. This was an Olay project. One-on-one, I was doing some of the biggest stars. And the youngest I interviewed was Catherine. Abay, hindi ko malilimutan yan dahil she held her own ground. She had her own story. I like people who are connected to their core. I like people who are connected to their truth, to their story. Aliw na aliw ako doon sa Olay project na yon. At sana maulit pa ang mga pag-uusap na yun. Okay, dalhin natin itong pag-uusap natin dahil alam ko Mon, meron tayong app. No? We have the TaxWiz PH app. Can you guys talk about it? Mon, DJ? Ako dito boy sa akin,
lumaki kasi ako na nabubuli. Tapos parang ang feeling ko ngayon, BIR yung bully, na dahil hindi alam ng tao yung gagawin nila or dahil takot sila, tahimik na lang sila o kaya naghahanap na lang sila ng tutulong sa kanila. Pero hindi lahat may kapasidad magbayad ng tutulong sa kanila. Kaya nung alam mo to Tito Boy, nung iniisip ko kung paano ba natin matutulungan yung mga tao na maging mabuting mamamayan nang hindi kailangan madarag o mabuli. Sa akin, si Tax Swiss, siya yung magiging kakampi nyo. May tanong ka, magtanong ka, walang bayad. May chat. Para kang may kasama na consultant, accountant, lawyer na anything to do with tax. Wag lang love life kasi ako yung sumasagot eh. Wala ko alam dyan. Pero alam mo yon, tulong talaga sa 20 million na registered taxpayers kahit yung mga OFWs Tito Boy namatayan, hindi alam ang gagawin, paano makukuha yung matatransfer yung titulo ng lupa kasi may tax. Gusto magbenta ng bahay pero 12% VAT yung sinisingil. Pwede bang 6% lang? Magdo-donate ka na lang, magbabayad ka pa ba ng 30% tax? So lahat yan Tito Boy sa tingin ko, malaking matutulong kung mapapaliwanag na maayos ng hindi natatakot kasi hahabulin ni BIR or wala akong pambayad sa consultant eh. Or yung mga tatanggap ng 13-month pay or bonus. Ito Boy, yung iba DJ, ang laki ng gross. Pagdating doon sa baba, bariyan na lang. Lahat napunta sa tax. Alam nyo po, minsan mali po ang computation. May tax calculator yung app. Libre nyo lang din magagamit. Lahat libre. Wow. So parang sa akin, sana, at hindi man kalahati, 10% ng mamamayan na nagbabayad ng buwis, i-download nyo yung app. Pag hindi nakatulong sa inyo, babayaran po kayo. Pag nakatulong sa inyo, ikwento nyo, ibahagi nyo sa ibang tao. Para dumating yung araw, proud tayo nagbabayad ng buwis nang hindi tayo nabubuli ng BIR o ng kahit sino na nagmamarunong o nananakot. Okay. So ang gagawin lamang natin, DJ, may dagdag ka, i-download lamang? Paano ba ito? Sorry. I-download. I-download lang yung i-download lang yung mobile app. Yes, sabi ko lang siya sa Google. Sabi ko nakikinig kami ni DJ, paano namin gagawin? I-download lamang yung na-download sa Google Play or sa App Store. Yun lang. Wala kang kailangan bayaran, wala kang kailangan. Anong pangalan ulit, Mon? TaxSwiss PH. Itong nasa screen mo ngayon. Yes, TaxSwiss PH. Okay. Google Store. Tapos paglaruan nyo po. Okay. Anong pangalan nga uli nitong ating TaxSwiss PH? TaxSwiss PH. No, itong pangalan, itong mascot mo, nasa tabi mo? Si TaxSwiss nga, si Chief TaxSwiss PH. Siya mismo si TaxSwiss. Siya yung mismong model mo, ha? Okay. Yeah. Okay, so i-download lamang yun. At lahat ng mga katanungan na sinabi mo kanina ay masasagot ng app na ito. Mas mapapadali ang buhay ng ating mga kababayan. Ayun. Tapos ang pinakamaganda at Tito Boy DJ, next year pwede ka na mag-file, magbayad gamit ang app. Yung mga resibo, yung mga ginagawa ng mga bookkeeper, pipicturean mo na lang sa cellphone. Wala ka nang gagawin. Ganun siya kagaling. Kaya guys, download TaxSwiss PH app and try nyo, paglaruan nyo, i-enjoy nyo. Kasi para sa atin lahat to. Maraming salamat, Mon. Maraming salamat. Alam mo, GB baka mangalan. Alam mo, DJ, itong si Mon, kwento lamang to, hindi niya alam. Alam mo kung paano ko na-meet si Mon Abrea? Paano, Tito? I delivered a speech. Nag-deliver ako ng speech para sa Ayala Foundation. Ang Ayala Foundation kasi, meron silang mga, I don't know, Mon, sinusuportahan ng mga scholar, no? Ayala Young Leaders. Young Leaders, no? Yung Ayala Corporation. Many years ago at ginagawa nila ito sa Tagaytay. So isa sa mga convention yon, isa sa mga hindi naman convention, ito sa small gathering where I delivered a talk. Kasi alam mo Mon, ikaw sabi, alam mo Tito Boy, I was one of those students kung saan ka nagsalita para sa Ayala Young Leaders. He was one of them. Wow, okay. Bata pa ako nun, DJ. Bata pa. Alam mo, ang meron pa bata pa rin. Alam mo kung sino pa Mon, ang produkto din ng convention na yon? He's now the chairman of the Sociology Department of the Ateneo de Manila University. Yeah. J.Yale Cornelio. Si Dr. J.Yale, yes. Dr. Cornelio, he came to me and said, Tito Boy, alam mo ba, nung estudyante ako, ikaw yung speaker namin sa Ayala Leaders. Sabi ko, huwag mo na lang sabihin kung ilang taong ka na dahil magkakabukin. But thank you, Mon. Thank you for loving
Thank you for doing, thank you for all that you do for, for taxpayers. Maraming salamat sa pagtulong sa mga nanay, mga tatay, katulad sa amin. Maraming salamat for making, something that's not palatable, delicious. Alam mo naman, pag sinabing usaping buwis ay hindi ako masyadong attracted. But you make it acceptable and you make it attractive to us and you remind us of our responsibility for this country. Diba? So salamat Tito Boy, Tito Boy, salamat din kasi alam mo naman almost 10 years ago, takot lahat sa BIR at wala nagsasalita. Pero gines mo ko sa bottom line, sa itsura kong to, wala akong pangalan, yung apelido ko, di kilala. Gines mo ko, parang ako, hala, baka kukunin na ako ni Lloyd kasi giges na ako sa TV. Tapos parang lahat ng kamag-anak ko nagpuyat, talagang tinutukan yung bottom line. Tapos nagulat silang lahat, DJ. Kasi ang sabi ko, may tanong si Tito Boy, di ba mahilig magtanong na parang hindi mo alam kung sa kukuhanin yung sagot. Sabi niya, bakit daw ako galit sa tambay? Sabi ko, hindi ako galit sa tambay. Kaya lang, kung yung buhay mo ay hindi mo maayos, huwag mo nang pakialaman yung bayan, ayusin mo muna yung sarili mo. So, naloka lahat ng kamag-anak ko, tambay din pala sila. Noon pa lang, ito talaga inaasahan ko ito, not because you're a friend, no? Pero sana one day in your life, sometime in the future, sana ay maging commissioner ka ng BIR. Hindi totoo yun. Yeah. Oo, dating yun. Ako, sabi ko nga sa mga tao gagaan ng buhay DJ, sabi ko nga sa mga kaibigan ko, ako pinupusta ko, ang basehan lamang, credentials, credibilidad, may laban to si Mon eh. Pero, of course, Billy Dulay. Hindi po yung tinutukoy ni Tito Boy sa future dito at commissioner. Billy Dulay, Commissioner Billy Dulay is doing a great job. I mean, he's also a friend. Tito Boy, gusto ko lang din mag-thank you kay Ma'am si Carla saka kay DJ kasi niyaya nila akong kumain ng lechon sa bahay nila. Kaya nung nakita ko yung swimming pool ni DJ, sabi ko, uy, yung swimming pool. Iba ang saan galing lechon, DJ? Galing sa atin? Hindi ho ako sure eh. May lechon ba ako din ako sure. Ay, naku, pagkasarap-sarap ng lechon sa Tacloban, sa kasasama. Oh, yes, super. Masarap, masarap. Thank you din, Mona, for tonight. Maraming salamat. Marami rin akong natutunan kasi like Tito Boy, pag-usapang tax, nako, Diyos ko, tumatakbo ako dyan. Dahil, kasi automatically may feelings of mental drain eh. Tsaka parang, di ba? Pero because of you, you make it light. Mas masarap intindihin, 'di ba? Mas nakakagana dahil may pupuntahan yung mga binabayad natin. Kasi yung sabi nga ni Tito Boy, may mga tao na nahihirapan na ring maniwala o walang tiwala sa pagbabayad ng tax, 'di ba? Dahil syempre you have to get what you give, hindi ba? So yun yung relationship na dapat meron tayo. You get what you give. So that's it. Dahil sa'yo, Mon, mas na-enlighten ako about tax dahil importante to, lalo na kami mga millennial. Millennial pa ba ako? Hindi ako sure. Oo naman. Pero para sa amin, lalo na yung mga nanonood, nakaedad ko o mas bata sa akin, di ba maganda na natututunan nila sa iyo ito at nakikinig kami sa iyo. So thank you very much for tonight and for the information. Siyempre, Tito Boy, ikaw rin. Thank you for your time. We love you very much. Diyos ko, sobra kitang... at Carla, if you're watching, if you're eavesdropping on this conversation, alam mong mahal na mahal kita. Maraming salamat, Carla. At DJ, maraming salamat. Merry Christmas. Salamat. Thank you, Tito Boy. Merry Christmas. Tito Boy, sasamahan tayo ng ating mga hosts for our Christmas message. Okay. Si Bri, si DJ, mga nag-host kanina nung ating Christmas special, si Bri, mga live streamers sila dito sa Kumu, si John Rex at si Monique. Si Monique, DJ, ikaw daw ang ultimate crush niya. Monique, nandiyan ka pa ba? Nako. Nako, nagtago, DJ. Ayan, oh my God, wait. Monique, this is your golden opportunity, Monique. Hi, I'm not ashamed. I said that because I know, like, yeah. So, hello, hi. I've had a good evening. I've followed. Hi, good evening. I followed you since she's dating the gangster, that movie. Because I had to watch Tagalog movies to learn the language. Wow. So I watched your movies. I'm not joking. Thank you. Hi, to meet you.
Ikaw ba, Monique? Are you based in Manila? Are you streaming from the US? Where are you now? Actually, Tito Boy, nandito pa ako sa Manila ngayon. I live in Manila and I do my singing career here po. Pero I've never lived in the States. I just have a weird accent. Sorry. Okay. All right. Dahil sa daddy ko. Napag-usapan natin, akala ko you were based in the US for a while. But thank you, Monique. Dahil nung hindi pa kami dumating, alam ko kayong tatlo ay in-entertain nyo muna lahat ng ating mga manonood. Maraming salamat. Salamat Thank you din po. Thank you po. DJ, meron lang akong tanong sa inyong dalawa, Tito Boy, DJ. Meron ba kayong gustong regaluhan ngayong Pasko? Kung meron kayong gustong bigyan, kapatid, kaibigan, pasayahin. Ilan ba mo ang ibibigay mo sa amin ni DJ? Ano, Tito Boy? Ilan bang ibibigay mo? Tito Boy, itigisa lang, baka mawalan akong trabaho. Huwag ka doon. Tito Boy, live to. Tito Boy. Basag trip to eh. Live to eh. Saka, bibigyan Tito Boy. Tito Boy, huwag mo ako iyan kay DJ. May sikreto na kami ni DJ. Bawal. Okay. Kailangan mabait ako. DJ, ano gusto mo, DJ? Ako nang bahala. May bibigyan kami mo. May bibigyan ako. Pero pwede bang hindi nasabihin sa ere? Dahil baka magkaselusan okay pa. Okay lang, Tito Boy. Pero ang Christmas gift ko sa inyong dalawa is para may mabigyan kayo ngayong Pasko ng isang pamaskong handog. Bigyan natin sila ng Potato Corner franchise. Para kung magkaroon sila ng sariling pera, negosyo. So DJ, let me know. Si Tito Boy kasi, si Tito Boy nahihiya na ako eh. Tito Boy! Tatanggapin namin ni DJ yan. Maraming salamat, Mon. Sabihin nyo lang kung kulang pa. Tatawag na lang si Carla sa'yo. Dali, Mon. Carla will call you. I will call you for the details, okay? Yes, Tito Boy. And para kay DJ, si Ma'am si Carla, nung nag-guest siya sa Magandang Kabuhayan, nabanggit niya doon sa aming guest na gusto niyang tulungan yung mga tao sa Tacloban. DJ, ang commitment ng isa sa ating partners, lahat ng gusto niyang tulungan sa Tacloban, tutulungan ni McKenny Foods. So, ito yung mga kaibigan natin na hindi naman nagpapapromote, kaya lang Mr. Fruits Garcia, maraming salamat. Salamat sa tulong. Sana ampunin mo na ako. Ayoko na magtrabaho, napapagod na. Okay. Maraming salamat. Merry Christmas, everyone. And sana guys, we download That Swiss PH dahil na-hit natin yung 15,000 downloads last Christmas special with Nadine Lustre. Magbibigay tayo ng 15 na startup kit para makapagsimula kayo ng negosyo. 15 po ang bibigyan natin ng bagong magandang kabuhayan. Sa December 28 po natin i-announce. At pag na-hit natin ng 50,000 downloads, ako na din bahala. 50 kayo, bibigyan natin ng magandang Pasko ngayon. Wow! Para sa ating lahat. Dahil ang Pasko, dapat puno ng pagmamahal at pagbibigayan. So, ang pamaskong handog dito, Boy, DJ, magbibigay tayo kasama natin si Ding Dong Dantes. Ito, DJ, kakaiba talaga si Fruits Garcia. Nagpapaampun na nga ako eh. Binigay ko na pati yung TIN number ko, bank account ko, binigay ko na lahat. Lahat ng mga naapektuhan ng typhoon at pandemya, bibigyan niya ng Kabuhayan Showcase. At itong mga nasa likod ko, ayan, lahat po yan. Di ba? Automatic yung camera ko. Wow! Ayan. Lahat po yan. Noche Buena package, grocery, from Mother's Best, lahat. Imagine mo bawat pamilya, Tito Boy DJ, bibigyan natin lahat ng regalo na yan ngayong Pasko. Sa December 22 po yun, 5 p.m. Magla-live ako dito sa Kumu at sa Facebook para makita nyo po kung saan mapupunta lahat ng tinulong nyo. Kasi po, hindi siya talaga sa akin napunta. So maraming salamat po. Merry Christmas. DJ, yung secret natin may potato corner ka na. Delete na lahat yung mga maganda yung pool eh. Thank you, man. Salamat. Salamat, DJ Tito Boy. Salamat, Bri, John Rex. Thank you. Merry Christmas. Monique, Bri, John Rex, kami ni... Sino bang may iwan? May iwan na kayo, Mon? Papaalam na kami ni DJ. How do we close this? Ako, uwi na ako. Kayo, uwi na tayo. Thank you.
Thank you, Taxwin, for having me. Thank you for having us. Thank you so much for this. I had so much fun. Okay, Merry Christmas, everyone. It has been a nice celebration with you. Would you like to say Merry Christmas to your fans? Yes. Oh, yes. Ako po ba? Sorry. Okay. Yes. DJ, first of all, I'd like to greet everyone a Merry Christmas. And syempre sa lahat ho sa inyo, kay Bri at kay John, magandang gabi mga kapatid. And syempre sa lahat ho ng mga nanood ngayong gabi, thank you very much. Sana ho marami tayong natutunan dahil importante ho ang usapin na ito. And Merry Christmas and bagong pag-asa para sa ating lahat. Tama. Mabuhay kayong lahat. Mabuhay, DJ. John Rex. God bless you all. Merry Christmas and the best of 2021. Sabi nga ni DJ kanina, huwag mawawala ng hope. Walang mawawala ng pag-asa. Tuloy ang laban. Tuloy na tuloy po ang Pasko. At tuloy po ang bagong taon. Maraming salamat mula sa puso. Maraming salamat. Merry Christmas, you guys. Thank you, guys. Thank you, guys. So nice to meet you. Oh, nice to meet you guys. Bye-bye.